We're now here in Vanilla Beach, or what they call Merimegmeg. And ngayon ko lang na-discover to. So kasi kapag kadalasan kapag pumupunta ako ng El Nido, nag-island hopping kami. Pero nakita ko to sa isang vlogger din, kaya sinubukan ko na rin siyang puntahan. Kasi para ma-discover din yung lugar. So from El Nido town, galing ako sa Real Street, sasakay ka ng tricycle, 150 lang yung pamasahe. And then pero bago ako pumunta dito, since I want to discover also the outpost hostel, so ayun, same thing, 100 naman yung pamasahe sa tricycle doon. So chinek ko lang yung facilities ng outpost. Yung hostel, meron silang dorm type, meron din naman silang solo room, at saka yung bar nila doon, nagsiserve sila ng lunch, breakfast, and affordable naman. So yung isang set ng meal nila, example, usually 350, may rice na, may inasal, or what may order mo, fruit set or fruit salad or whatever, 350 plus yung drinks nila. So kasama na yung coke, so total siya ng 460. So it's a mid-range, so pwede na, affordable na siya. And I guess okay naman din pupuntahan, at hindi ko pa naranasan maligo kasi bukas pa ako maliligo after ng island hopping. So yung pagpasok ko pa lang dito sa Vanilla Beach, ang comparison mo, mahilig magkumpara na, is yung katulad sa Boracay, yung D-Mall, parang ganoon din siya. Sa Bukana may McDo, makikita niyo yun. Pero yung ambience, parang pwede ko siyang ikumpara sa Patong Beach sa Phuket. Although dito hindi ganun kalinaw yung tubig sa mababaw, pero bandang sa kalayuan magiging malinaw na rin yan. Kasi syempre yung sinasabi na, what I mean, yung nakikita natin dumi, hindi naman siya yung dumi ng from the pollution of human made. It's like yung dumi lang ng mga tuyong seaweed, mga tuyong dahon ng mga puno, and of course yung pagmix ng mga buhangin sa mababaw, ganun. Unlike sa Boracay na malinis talaga, na puting-puti, dito not so. Pero syempre malinis pa rin siya magkukumpara kasi hindi naman siya yung galing sa pollution. Natural lang naman siya na mga tuyong dahon. So ito yung kapaligiran, ang ganda dun guys. So parang ano nang pinakikita natin kagarasan sa movie. Check ko muna ha. Check natin itong Las Cabañas. So hindi ito about fancy resorts, no, but about the chance to disconnect from the city hustle and reconnect with nature. So throughout the day, it's like a laid-back place feeling. So at para sa mga adventurous, highlight dito yung iconic zip line na magwi-whisk you over the water papuntang Depeldet Island. So malakas siyang maka-good vibes. It's like a feeling na may buhangin sa balat mo, yung simoy ng hangin, pati yung mga fellow tourist mo na parang natutuwa na makita kang nag-enjoy din na katulad nila, and that sense of peace na babalot sa'yo. So capture mo yung epic sunset, but also capture mo rin yung essence ng lugar mismo. It's truly a special corner ng El Nido. So punta pa rin tayo sa side na doon hanggang dulo. We'll try to discover the place. So yun yung bandang roon, para siyang napaka-misteryoso, parang sa movie na parang sa gorilla, yung Skull Island ba yun? Skull Island, something like that. Parang napaka-mysterious tignan. At saka okay na rin kasi ang dami namang turista dito. So ito lang talaga yung lugar sa Pilipinas na marami kang makikita ng mga turistang mga yung afam, like in Siargao. Unlike sa Boracay kasi, mandalasan na makikita mo doon mga Chinese, Taiwanese, or Koreans. Dito, mostly mga blondes or black from other countries. Good thing, syempre nakakatulong din sa tourism natin. Hindi ko na-discover pa yung like yung Leo, Nakpan. So including this, the
Meremegmeg Beach or what they call Vanilla Beach. And may mga activities naman sila dito like yung zip line. Yung halaga noon is 600 pesos kapag nakaupo. Kapag nakadapa ka naman na parang Superman, actually kasama na doon yung pagkuha nila ng drone habang lumilipad ka. So that's 800. 800 pag nakadapa. Opo. So pwede na. Kasi it's an experience actually. At maganda naman yung view kung sakali man subukan mo. So i-try nyo rin puntahan to. So kung pupunta kayo dito, aside sa island hopping, so kung ayaw nyo at least itong Vanilla Beach or Meremegmeg, hindi mo na kailangan tumawid ng dagat. Magka-tricycle ka lang from the downtown. Okay naman siya pasya lang kasi Serenity, lalo pag stress ka na sa Metro Manila. So at least dito matatagpuan mo yung Serenity. Unlike for example sa iba, masyado ng touristy. Dito hindi naman masyado. Unless kaya lang siguro hindi masyado peak season ngayon, January. Pero actually nahirapan ako mag-book ng hotel. So kailangan pagka pupunta kayo ng El Nido, nakabook na kayo in advance online. Kasi mahirap talaga mag-walk-in. Nag-walk-in lang ako, naghanap ako. So dumating ako dito mga 2 AM na. So nakakita ako mga siguro 5 AM na, yung 6 AM nung paalis na or pauwi na yung mga guests, yung iba. So yun, nakuha ko yung isang room. So mahirap. So kailangan book kayo in advance online. Sa totoo lang guys, gusto ko lang payong si mainit. Pahinga muna tayo. Layo na nilakad ko sa kabilang dulo. Mayroon naman dito sa Las Cabañas Beach, meron ditong mga tindahan na pwede kang order mga drinks or food or halo-halo. Try natin yung halo-halo nila. So try natin itong halo-halo dito sa Las Cabanas. It's only like 150 pesos. Masarap na siya. So if magutom kayo along the way, marami namang makakainan dito. Ito yung halo-halo na wala kang makikitang sago or fruit cocktail. Ang meron dito is talagang prutas talaga na galing sa hiwa, sa saging, pinya, mangga. Yung talagang natural talaga na galing sa puno na binili. Hindi yung nakadilata or fruit cocktail. All natural. Ang hindi lang natural dito, syempre yung ubi ice cream. Pero everything else, natural siya. Maglakad-lakad muna tayo. Simulan natin sa isa. Yung simula na papasok ako. Kung ano yung mga tanawin, kung anong meron dito. At least para kung sakaling may isipan nyo pumunta dito, kung first time nyo, at least alam nyo na kung saan na hindi kayo maliligaw. Kaya natin kung ano meron niya. Mga tindahan, mga pamilihan, kung saan mag-umpisa, kung anong activities, kung anong mga sceneries. Check mo na natin. So kung mapapansin nyo, hindi ganun kadami yung tao dito kasi unlike sa Boracay no, talagang madami. Pero kasi hindi naman ito yung sa downtown ng El Nido. Medyo nasa kabilang dako ito na inaabot ng 15 minutes or 20 minutes magka-tricycle ka. Kaya hindi masyadong crowded na area. Unlike doon sa downtown na yung port is masyadong matao na, no? Tapos masyado lang yung shore nila malapit na masyado sa mga bahay, which is wala naman masyadong naliligo doon kundi mag-island hopping ka na doon ka sa El Nido downtown. Pero ito, dito ka mismo maliligo, so you no need to na mag-island hopping kasi pagdating mo dito sa Vanilla Beach, actually may mga hotel din dito na harap lang rin mismo ng mga beach, although hindi ko na kita yung mga price, pero once na i-open mo yung Google Maps na app,
Tapos i-type mo lang hotels, tapos i-ano mo doon sa area na yun. Lalabas na doon yung lahat ng mga hotels, including yung mga prices nila per night sa Google Maps. Don't forget to like and subscribe guys, and gagawa ko ng next video ko. Yung next video ko is yung kung paano naman sumakay ng bus. Mas pinili ko kasi mag-bus kumpara sa van kasi mas maluwag yung bus. So that will be on my next video kasi masyado nang mahaba, so dapat more than 7 minutes lang or 7 minutes lang per video. Pero on my next video, see you there. Thank you.